ang pananampalatayang nagbibigay ng kagalakan. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Kapag parang nagkakagulo na ang lahat sa buhay mo, huwag mong pilitin ayusin ang lahat ng mag-isa. Hayaang mong si God ang kumilos at mag-ayos ng lahat. Kung may problemang kinakaharap ka ngayon, dalawa lang talaga ang pagpipilian. Pwede kang mag-worship o pwede kang mag-worry. Ito ang tinatawag kong faith factor. Sabi ni Apostle Paul, I will continue to rejoice, for I know that as you pray for me and the Spirit of Jesus Christ helps me, this will lead to my deliverance. Philippians chapter 1 verse 18 and 19 ng New Living Translation. Sa maikling talatang ito, pinapakita ni Paul ang ilang pinanggagalingan ng lakas niya para manatiling positibo at masaya kahit mahirap ang sitwasyon. 4 sources of strength in tough times. Una, have God's perspective on your problems. Panatilihin ang pananaw ng Diyos tungkol sa iyong mga problema. Sabi ni Paul, for I know. Napakahalaga ng alam mo. Ang tamang pananaw ang tumutulong para hindi ka sumuko. Alam ni Paul na kumikilos ang Diyos sa gitna ng kanyang paghihirap. Kaya imbis na mag-focus siya sa problema, nakatingin siya sa mas malaking plano ng Diyos. Pangalawa, have people praying for you. Magkaroon ng mga taong nananalangin para sa iyo. Alam ni Paul na may mga taong nagpe-pray para sa kanya. At malaking tulong yon para magpatuloy siya. Nakaka-encourage kapag alam mong hindi ka nag-iisa at may mga taong nananalangin para sa iyo. Nagbibigay ito ng lakas at pag-asa para hindi ka sumuko. Pangatlo, allow the Holy Spirit to help you. Umasa si Paul sa tulong ng Holy Spirit. Sabi niya, the Spirit of Jesus Christ helps me. Ang Holy Spirit ang nagbibigay sa kanya ng lakas para magpatuloy. At ang parehong espiritu na tumutulong kay Paul ay siya ring espiritong kumikilos sa buhay mo ngayon upang tulungan kang magtiyaga at manatiling tapat kay Jesus. At ang pang-apat, have faith that God will work it for good. May pananampalataya si Paul na gagawa ng mabuti ang Diyos sa kanya at sa kanyang sitwasyon. Sabi niya, this will lead to my deliverance. Naniniwala si Paul na gagamitin ng Diyos ang kanyang problema para sa kabutihan. Alam niyang may magandang layunin ng Diyos kahit hindi pa nakikita ang buong larawan. Dahil meron siyang pananaw ng Diyos. Panalangin ng mga kaibigan, tulong ng Holy Spirit at pananampalataya. Pinili ni Paul to continue to rejoice. At ganun din ang hamon sa atin ngayon. Piliin mong magalak. Make the choice to rejoice. Hindi natin laging mapipili ang ating sitwasyon. Pero, maari nating piliin kung paano tayo tutugon dito. Think about this, my friend.
What does it look like to worship God in the midst of a struggle? Ano ang itsura ng pagsamba sa Diyos habang dumadaan ka sa isang pagsubok? Think about that. Pangalawa, who do you rely on for prayer support? Who can you count on to faithfully pray for your spiritual growth? Sino ang mga taong maasahan mong mananalangin para sa iyo at sa iyong spiritual growth? At ang pangatlo, think about this. Which of the 4 sources of strength mentioned by Paul do you need most right now? God's perspective, prayer, the Holy Spirit, or faith? Why? Sa 4 na pinanggagalingan ng lakas na binanggit ni Paul, yung God's perspective, prayer, Holy Spirit, at faith, alin ang pinaka-kailangan mo ngayon? At bakit? Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At sa araw na ito, piliin nating magtiwala sa Diyos na may hawak ng lahat.